Isang babae ang bigla na lamang dinukot at sa loob ng isang buwan, ang babae ay pinahirapan, binugbog, pinaso, sinunog at paulit-ulit na ginhasa ng iba't ibang kalalakihan. At pagkatapos ang kanyang katawan ay chinapchap at niluto. Ilan lamang ito sa karumaldumal na sinapit ng isang babae mula sa Hong Kong. Sa murang edad ni Fan Man-yi, siya ay inabandona ng kanyang mga magulang. Siya ay lumaki sa isang bahay ampunan sa bansang Hong Kong. Sa mga panahong iyon, ang kalagayan ng mga musmos ng mga kababaihan ay wala sa maayos na kondisyon. Bunsod sa hindi organisadong sistema sa Hong Kong patungkol sa pangangalaga sa mga kabataan. Nang sumapit siya ng 16 na taon, siya ay nakalabas na ng bahay ampunan. At dahil sa walang sapat na edukasyon at kawalan ng pera, si Fan Man-yi ay nanatili sa lansangan at nagsimulang malulong sa ipinagbabawal na gamot. Kalaunan ay naging isa na siyang babaeng nagbebenta ng aliw. Dahil sa kawalan niya ng matutuluyan at walang matinong hanap buhay, napilitan siyang kumapit sa patalim. Dito nga ay labas-masok siya sa kulungan bunsod ng makailang beses niyang pagsasagawa ng kaso ng pagnanakaw para lang mairaos ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Noong siya ay tumungtong ng 21 taong gulang, naniniwala si Fan Man-yi na siya ay magiging ligtas sa bahay para usan kaysa ang manatili sa lansangan. Kaya napilitan na lamang siyang manirahan dito. Kasabay nito ang pagbebenta ng aliw sa kanyang mga parokyano. Ito lamang ang kanya naging paraan para kumita ng pera para siya ay mabuhay. Makalipas ang 2 taong pananatili sa bahay aliwan, ay napukaw niya ang isang 34 na taong gulang na si Chang Man-luk, isang malupit at walang awang bugaw, nagtutulak ng pinagbabawal na gamot at miyembro ng isang organisadong sindikato sa Hong Kong. Madalas ay hinahanap niya si Fan Man-yi para sa paborito niyang serbisyo mula sa naturang babae. Madalas na kanyang ipinagyayabang kay Fan Man-yi kung gaano siya kayaman, bunga ng kanyang ilegal na negosyo. Hindi naman matukoy kung bakit aliw na aliw si Chang Man-luk kay Fan Man-yi. Di naman maikakaila na sa loob ng 2 linggo ay patuloy at paulit-ulit na binabayaran ni Chang Man-luk si Fan Man-yi para sa kanyang serbisyo. Parati siyang sabik na sabik sa babaeng ito. Hanggang sa isang araw, noong buwan ng Marso taong 1999, ay nakaranas ng paghihirap si Fan Man-yi. Umabot na sa puntong hindi na niya makayanang bumili ng kanyang pagkain para sa kanyang anak at para sa kanyang sarili. At dahil dito, napilitan siyang bumalik sa dating trabaho, kung saan ay kahit papaano ay kumikita siya ng pera sa pinakamabilis na paraan, kung saan una niyang nakilala si Chang Man-luk. Sa isang pagkakataon, nang kanyang hubarin ang kanyang kasuotan, ay napansin niya ang pitaka ni Chang Man-luk na nakabulsa sa pantalon nito. Sa loob ni Fan Man-yi ay ito na ang pagkakataon. Nang matapos sila, ay nagsuot na si Chang Man-luk at umalis. Lingid sa kanyang kaalaman ay napasakamay na ni Fan Man-yi ang kanyang pitaka. Nilisa ni Chang Man-luk ang naturang nightclub at nagtungo sa isang malapit na 7-Eleven para bumili ng inumin. Nang siya ay magbabayad na, ay dito niya napagtanto na nawawala na pala ang kanyang pitaka. Dito ay kanyang naalala at napagtanto na huli niyang ginamit ang pitaka ay noong kanyang binayaran si Fan Man-yi. Agad siyang bumalik sa naturang nightclub at galit na galit siyang nagsisigaw patungkol sa ginawang pagnanakaw ni Fan Man-yi. Sa kanyang galit ay kanyang sinabi na wawasakin niya ang nakalak na pintuan ni Fan Man-yi. Dito ay napilitang buksan ni Fan Man-yi ang pinto at kanyang inamin na siya nga ang nagnakaw ng pitaka na naglalaman ng 4,000 Hong Kong dollars at ang halaga nito ay katumbas sa tinatayang halos 20,000 pesos. Isinauli ni Fan Man-yi ang pitaka ni Chang Man-luk, ngunit hindi pa pala dito matatapos ang lahat. Bagkus ay kanyang ipinag-utos na ito'y dapat na pagbayaran ni Fan Man-yi kalakip ang interes na may kabuuang halaga ng 10,000 Hong Kong dollars at kung hindi siya magbabayad ay tuluyan niyang wawakasan ang buhay ni Fan Man-yi. Nangako naman si Fan Man-yi na kanya niya itong babayaran. At dahil dito,
nagdesisyon si Fan Manyi na lisanin ang nightclub at nagsimula na siyang namuhay sa lansangan. Ito ay bunsod ng takot na baka siya ay habulin ni Chang Man-luk. Nang malaman naman ito ni Chang Man-luk ang biglaang paglisan ni Fan Manyi sa nightclub, ay agad niyang ipinag-utos sa dalawang miyembro ng sindikato. Ito ay ang 27 years old na si Xing Chu at ang 21 years old na si Wai Lun na hanapin si Fan Manyi. Matapos ang ilang araw na paghahanap ay kanilang natagpuan si Fan Manyi at agad nila itong dinukot. Siya ay dinala sa ikatlong palapag ng isang apartment sa Shoppers Paradise sa Granville Road at dito ay gumawa ng isang malagim na plano si Chang Man-luk para pagbayaran ni Fan Manyi ang kanyang ginawa. Binuksan ni Chang Man-luk ang isang bahay para usan kung saan ay bukod tanging si Fan Manyi lamang ang kanyang iaalok sa kanyang mga parokyano. Sa kanyang unang gabi sa apartment ay agad siya nakaranas ng matinding pambubugbog at kasunod nito ay paulit-ulit siyang ginahasa ni Chang Man-luk kasama ang kanya pang dalawang tauhan na lango sa ipinagbabawal na gamot. Sa kasamaang palad ay hindi pa dito nagtatapos ang gabi na dadanasin ni Fan Manyi. Si Fan Manyi ay nakaranas ng matinding pambubugbog mula sa naturang grupo. Habang kasabay nito ay patuloy din siyang inihahain sa mga parokyano para siya ay pagsamantalahan. Nagkaroon siya ng matinding mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na resulta ng walang tigil na pagpapahirap, pambubugbog at pananamantala. Si Fan Manyi ay hindi makapag-isip ng matino bunsod ng iniindang sakit sa katawan. Mula noon ay inayawan na siya ng mga parokyano at tumigil na sa kanilang pagbalik. Isa lamang sa nakasaksi sa kahindik-hindik na sinapit ni Fan Manyi ay ang 13 years old na dalagita na si Afong. Si Afong ay lumaki sa isang mahirap na pamilya sa Hong Kong. Siya ay itinakwil ng kanyang mga magulang at mga kapatid na lalaki na lubos siyang kinamumuhian. At dahil doon ay pinili na lamang nito na lumayas papalayo sa kanyang pamilya. Bago pa man sumapit ang Lunar New Year noong 1998, dahil sa kawalan niya ng pera na pambili ng makakain, ay umupo na lamang siya sa tabi ng isang maliit na kainan para manghingi ng limos. Sa pagkakataong ito ay dito niya nakilala si Wai Lun, isa sa mga tauhan ni Chang Man-luk. Suot ang kanyang makakapal na gintong alahas, siya ay nagpakilala kay Apong gamit ang pangalan sa kanilang grupo. Kalaunan ay naging magkarelasyon na ang dalawa at tuluyan na sumama sa bagong karelasyon at sa grupo na kinabibilangan ng kasintahan. At dito nga ay nang kanilang balikan si Fan Manyi para saktan, ay ninais namang lumahok ni Afong sa karumaldumal nilang gawain. Ilang beses na pinaso, binugbog at pinahirapan ni Afong si Fan Manyi at lubos niyang ikinatuwa ang pagsigaw ni Fan Manyi, bunsod ng kanilang pagpapahirap sa naturang babae. Ganon pa man ay magaan pa umano ito kung ikukumpara sa pagpapahirap na ginagawa ng mga kalalakihan dito. Dito umano ay sinisindahan nila ang drinking straw at ipinapatak sa talampakan ni Fan Manyi na naging dahilan ng hindi na niyang paglakad. Nang di pa sila nasiyahan ay direkta na nilang sinunog ang mga paa nito at kasabay pa nito pinapalo nila ng mga matitigas na bagay ang katawan ng kaawa-awang biktima. Dito ay sinubuyan din nila ng chili oil ang mga sugat para maramdaman ni Fan Manyi na tila ba ay siya ay nasusunog mula sa impyerno. Ang kanyang mukha naman ay sinabuyan ng kumukulong oyster sauce habang sa pilitang pinapangiti. Ayon kay Afong ay ganon nila pinaglalaroan si Fan Manyi. Sa pagkakataong ayaw ngumiti ni Fan Manyi ay lalo pa nila itong pinahihirapan. Inuutusan nila si Fan Manyi na ngumiti habang siya ay sinusunog. Iniihian ng mga kalalakihan ang buong mukha niya. Ayon kay Afong ay nagawa niyang dumumipas sa isang kahon ng sapatos at ito'y kanyang sapilitang pinakain kay Fan Manyi. Patuloy niya itong pinanonood hanggang sa maubos ni Fan Manyi ang dumi ni Afong. Mayroong pagkakataon umano na iginagapos nila si Fan Manyi gamit ang mga kable ng kuryente at isinasabit nila ito sa kisame. Kasunod nito ay pinagpapalo nila ito ng tubo at bakal. Sa loob ng isang buwan ay sukdulan na ang paghihirap at sakit ang dinanas ni Fan Manyi mula sa grupo. At dito ay nasa bingit na siya ng pagwawakas ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang kalunos-lunos na itsura, wala ng parokyano ang magnanais na gahasain siya. Kaya isinilid siya ng grupo sa banyo para tiyaking hindi ito makakatakas. Ilang oras lang ang nakakalipas ay bumalik ang naturang grupo sa apartment. Nadiskubre ni Afong na wala ng buhay si Fan Manyi. Kalakip nito ay ang masangsang na amoy dulot ng mga dugong nagmumula sa katawan ng kaawa-awang si Fan Manyi. Kaya dito ay mabilis na nag-isip ang grupo para dispatsahin ang kanyang katawan.
Agad namang ipinag-utos ni Chang Man-luk na pagpira-pirasuhin ang katawan ni Fan Man-yi sa bathtub. Kanilang hiniwa ang laman at pinakuluan ang iba't ibang bahagi ng katawan, kasabay ng kanilang inilulutong pagkain para sa kanilang hapunan. Nagawa pa ni Xing Chu na tawagin si Afong para tingnan ang kawaawang pira-pirasong katawan ni Fan Man-yi. Ngunit ayaw niya itong tingnan sapagkat siya ay natatakot. Kanilang itinapon sa basurahan ang mga buto habang ang ilang mga loob at isang ngipin ni Fan Man-yi ay kanilang itinago. Ang bungo naman ay kanilang ipinasok sa isang stuffed toy at muli nila itong tinahi sa dati nitong tahi na para mong animoy walang nangyari. At noon ngang buwan ng Mayo taong 1999, nagdesisyon si Afong na magtungo sa istasyon ng pulis sa Chim Cha Soi Police Station. Dito nga ay kanyang ikwento na patuloy siyang hindi pinatatahimik ng isang multo. Hindi naman siya pinagtawanan ng mga pulis. Bagkos ay pinahintulutan nila si Afong na isalaysay ang mga pahayag nito. Dito ay kanyang isiniwalat na di umano paulit-ulit siyang hindi pinatatahimik ng kaluluwa ng isang babae kung saan si Afong ay sangkot at tumulong na pahirapan at wakasan ang buhay ni Fan Man-yi. Sa pagkakataong iyon, naniniwala si Afong na matitigil lamang ang pagpaparamdam ng multo ng isang babae kapag siya ay umamin sa pagkakasangkot niya sa naturang krimen at siguraduhing magkakaroon ng hustisya ang pagkawala ni Fan Man-yi. Agad namang nag-organisa ang kapulisan para sa pagdakip sa 3 kalalakihan na tinukoy ni Afong. Kalaunan ay matagumpay na nadakip ang grupo ng mga kapulisan. Bago pa man simulan ang paglilitis, ay inalok si Afong ng full immunity, kapalit nito ay ang kanyang testimonya at pagdetalye sa bawat takbang sa kanilang isinagawang karumal-dumal na krimen na tinatayang umabot sa 1 buwan na pagpapahirap sa kaawa-awang si Fan Man-yi. Ang paglilitis laban kay Chang Man-luk, Xing Chu at Wai Lun ay inabot ng 6 na linggo. Ang bawat isa sa grupo ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang naturang pagsiwalat ni Afong sa ginawa nilang karumal-dumal at kahindik-hindik na krimen ay naging susi para malutas ang kaso. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at nanunood ng ating Tagalog Crime Story. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, ay huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, ay pasubscribe naman po at pakipindot na rin po ng ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga ia-upload ko pang mga videos. Maraming salamat po.